Magandang araw po. Ngayon po ay gagawa tayo ng DIY feeder gamit ang mineral water na gamit na. Ito po ay dalawang mineral water na 10 liters. So ang gagawin natin ay ikakat natin yung isa. Pagkatapos na ikat, ipapasok natin yung isa na butilya po. Yan, tapos na. So ang gagawin niyan, ganyan lang. Yan. Bubutasan namin na dito para ipasok yung feeds para bumaba siya. So dito naman ay gagawa tayo ng butas. Yung kasya lang yung ulo ng mga sisiw o manok. Dito naman ay bubutasan natin para lagyan ng tali. Tatalian natin para hindi matanggal yung dalawang botelya na pinagdugtong natin. So depende sa inyo kung anong gagamitin yung pangdugtong. Yung sa akin gagamitin ko yung alambre. Dito naman sa pitan ng botelya yung sa taas, bubutasan natin. Dito pa dadaanin yung feeds. Ito po ay maliit lang na butas. Yan. Tapos dito naman sa baba, gagawa naman tayo ng marka ng butas. Yung kasya lang yung ulo ng sisiw para sa pagkain nila. Ang kagandahan ng ganito po na kainan, yung 3 araw na hindi ka yung busy ka, pwede ka maglagay agad ng feeds na marami. So other day na busy ka, hindi mo makaligtaan na yung masisiw na bigyan ng pagkain. May lakad ka, alam mo na meron talagang feed sila at unlimited yung kain nila. Ang kagandahan po niyon ay yung mga sisiw ay pantay yung laki nila, kasi yung mga ibang maliliit na hindi nakakain ay nabibigyan ng oras para kumain. Dahil pag busog na po yung mga sisiw ay aalis na yan. So magkakaroon ng time na yung ibang sisiw ay kakain talaga. Ang kompetensya ng pagkain nila ay nabibigyan ng tsansa yung iba na kakain. Meron sariwang feeds sa araw-araw para sa kanila. Butasan lang natin dito. Depende sa inyo kasi yung gagawin ko ay 4 lang na butas. Pwede po tayo dito gumawa ng 6 na butas. Depende po sa inyo. So ayan na. Dito naman sa may puwitan ay gagawa natin ng butasan po natin ito. Lalagyan natin ng pantali. Ang purpose po niyan ng tali ay para maikabit natin itong botelya, kasi para maiwasan yung pagtumba niya. Paglagay natin po sa kulungan ay ikakabit po natin. Yan. So yung gagamitin ko ay alambre pa rin. Yan. Ikakabit po natin yan. Ito namang pinutol natin na bahagi, huwag nating itapon. Magagamit po natin yan bilang imbodo. So ganyan na po ang technique sa paglagay para mas madali. Yan. Oh, bilis, di ba? So walang naitatapon na bahagi ng botelya, 2 botelya. Ito naman ang pagkakain niya. Yan. Habang kumakain po yung sisiw, pag naubos, bumababa yung feeds. Lagay na natin. Kabit. Mas maganda po talaga na itali natin kasi para maiwasan na matumba yung DIY feeder natin. Itong traditional na paglagyan, ilabas na po. Maraming aksaya pag ganitong klaseng kainan, itapon ko na to. Yan, nagsisimula na yung mga sisiw na kumain. Ito yung sobra, ilalagay po natin.
Yan, kung nakikita po ninyo, kumakain na po sila. Ang advantage po ng ganitong kainan ay yung mga sisiw ay nagkakaroon ng pagkakataon ang bawat isa na makakain. Kasi yung mga busog na yan, hindi na po yan kakain dyan, aalis sila. Yung mga gutom ay nagkakaroon ng pagkakataon ng kumain. Kaya sa ganitong paraan po ay patas yung paglaki nila, pareho. At wala pong naaksayang pagkain kasi hindi po nila kayang kaykayin ng mga paa nila. Hindi po sila makakahig. Yan, yung ulo lang yung nakakapasok at kumakain sila. Salamat po sa inyong panonood.